buhay ko ay parang isang kalendaryo. May schedule at planado. Pero sawang-sawa na ako. Mabuti na lang may dumating na isang taong tinulungan ako na maging malaya sa hawlang tinitirahan ko. Ako si Lynn at ito ang aking confession diary. May mga bagay talaga na hindi kayang tumbasan ng halaga ng pera. Katulad na lang ng pagmamahal. Akala ko noon, salita lang iyon ng mga taong hindi pa nasasaktan. Sa mundo ko kasi, lahat may katumbas na numero. Kung gaano ka kahalaga, kung saan ka lulugar, at kung hanggang saan ka lang pwedeng magpanggap na masaya. Lumaki akong tinitimbang, hindi niyayakap. Pinapakinggan pero tingin sa'yo, isang kasangkapan na may halaga. Sinasabi nilang maswerte raw ako dahil nagmula raw ako sa mayamang pamilya na isang Filipino-Chinese. Juan ang apelyido ko, may bubong na ginto at may kinabukasang planado na ng iba. Pero walang nagtatanong kung gusto ko ba ang buhay na ito, na para bang ipinasuot na damit sa akin na hindi ko naman natipuhan. Natutuwa kong manahimik, ngumiti kahit masikip sa dibdib, magpasalamat kahit pakiramdam ko, nakikisabit lang ako sa pamilyang kinagisnan ko. Hanggang sa isang araw, napatunayan ko na mali pala ako. May mga bagay talagang hindi nabibili at may mga taong darating na hindi mo inaasahan para ipaalala yon. Bunso ako sa pamilyang Chuan, isang Filipino-Chinese family na maraming business sa Binondo at maging sa Southeast Asia. Kaya magiging tapat na ako. Sagana ako sa pera. Hindi ako nauubusan ng pera. Hindi ko rin problema ang pera. Mapapasana all ka na lang sa akin o kahit trip mo magsabi ng China all, go! Akala niyo masaya ako? Sana nga masaya ako. Sana nga wala akong problema. Sana nga tao ang trato sa akin, hindi isang business contract. At sana lang malaya akong pumili ng mamahalin. Sana all may karapatan pumili ng mamahalin nila. I don't care, Lynn. Pagkatapos ng tinghan ng Ahiya Benedict mo, you will marry Desmond Ke. Ayon ang napagkasunduan. Ayokong mapahiya sa mga Ke, kaya umayos ka. Kausap ko ngayon ang aking Emma o Lola. Ilang taon na itong pinag-uusapan sa pamilya namin. Isang arranged marriage. Pagkatapos ng engagement ceremony ng kuya ko o tinghan sa salita namin, ako naman ang ipagkakasundo ng kasal. O diba? Isa lamang akong business contract sa pamilya. Ang saya ng buhay ko, no? But Lola, hindi ba parang sukob yun? Sinasabi nila dito na malas daw kapag magkasunod yung kasal sa pamilya. Dahil may sida. Pananakot ko sa lola ko. Sa huling sinabi kong sida, translated as die. May mamamatay. Nonsense! Walang ganon. That's a Filipino tradition. An old Chinese tradition. Walang ganon, Lynn. Nasa Pilipinas tayo. That tradition still applies here. Hindi ako magpapakasal kay Desmond. Period. Aba, ang tigas talaga ng ulo mo. You're so ungrateful. Tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit na. Sige, sabihin mo. Tell it to my face that my mother is a Filipino. Hindi niyo kauri kasi mahirap lang siya. Sabihin mo, Lola. Namumula na ang porselana kong mukha sa galit. Kinuha ko ang bag ko at isinukbit sa balikat. Sa sobrang inis ko,
lumabas ako ng opisina ng lola ko. I hate it when they bad-mouthing my mother. Patay na ang nanay ko. Sana kaunting respeto lang. Sa init ng ulo ko, pagbaba ko ng building ay nabangga naman ako ng 2 lalaki na may pinag-aagawan sila. Sa sobrang inis ko sa mga nangyayari sa akin ay naibaling ko sa lalaking mukhang magnanakaw ang galit ko. Sinugod ko siya. Hinataw ko ng bag ang braso niya. Bitawan mo yan! Miss, sandali. Tumigil ka! Tumawag na kayo ng guard o polis! Sigaw ko muli sa mga taong naroon. Tinadyakan ko pa siya sa tuhod. Marunong ako ng self-defense. Finally, nagamit ko na. Akala ko isang boring story of my life ang pag-aaral ko nito. Sa kaguluhan, nakawala ang matanda. Tumakbo ito palayo at dala ang wallet. Natigilan ako sa pagbugbog sa lalaking mukhang sanggano. Teka, bakit siya tumatakbo? Bulong ko. Nabaling naman ang tingin ko sa lalaking binugbog ko. At ngayon namimilipit na sa sakit dahil nabali ko yata ang tuhod niya. Aray ko! Tumingin siya sa akin ng diretsyo para bang papatayin ako nito sa mga titig niya. Miss, siya yung magnanakaw. Wallet ko yun. Turo niya sa direksyon na tinakbuhan ng matandang lalaki na magnanakaw. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. So paano yan, miss? Yung pera ko natangay na. Paano ako kakain nito? Sorry. Bibigyan na lang kita ng pera. Oh, ito. Inilabas ko ang pitaka ko at kahit hindi ko alam kung magkano ang laman ng wallet niya, kinuha ko na lang ang laman ng pera ng wallet ko at iniabot ito sa kanya. Laking gulat ko nang hindi niya ito tinanggap. Naroon yung calling card ko para sa applyan kong trabaho na driver. Eh paano na ako sa susunod na araw kung tatanggapin ko yung pera mo, ha? Para akong sinampal doon ng salita niya. At may mas malaki pa pala ang problema kaysa sa akin. Saka ako pa ang may kasalanan nito. Sige, ganito na lang. May driver's license ka? Mapait itong natawa sa tanong ko. Kaya nga ako mag-a-apply na driver, di ba? Malamang may lisensya ako. I mean, yung hindi kasama dong sa wallet na nakuha sa'yo. Binuksan niya ang bag niya at may kinuha siya na isa pang wallet kung nasaan ang lahat ng ID niya ay naroon. Oo yan, lisensya sa pag-drive, lisensya para sa baril, at lisensya para sa puso mo. What the hell? Tumawa siya at hindi ko naman sinasadya na makita ko ang malalim niyang dimples na kinamangha ko. Joke lang. Umirap ako at ipinag-cross ko ang braso ko. Hindi ako nakikipagbiruan. May gun license ka? Agad siyang tumango. Anong pangalan mo? Iñaki Salazar. Tawag sa akin ng karamihan ay Aki. Ako si Lin Chuan. You're hired. Ito ang susi. Ipag-drive mo ako pa uwi ng bahay ko. Ituturo ko sa iyo ang daan at maligo ka na rin kasi amoy bulok ka na. Uy, salamat naman at tinanggap mo ako. Pero grabe ka naman po sa amoy bulok Ma'am Lin. Inamoy-amoy niya pa ang sarili. Hindi talaga ako kumukuha ng driver ko basta-basta kung saan lang. Pero sa sitwasyon ni Aki, napilitan na lang ako na kunin siya dahil ako naman ang may kasalanan. Girl, yung driver mo saan mo napulot yan? Ang hot Type ko siya. Sabi ng friend kong si Ashley. Nasa isang cafe kami at tanaw namin si Aki mula sa loob ng cafe. Nagpupunas siya ng kotse. Napailing ako at napairap sa kauminom ng frappe latte. Saan banda yung hot dyan? Parang normal namang tao eh. Baklang to? Tingnan mo kasi ng maigi. So showy.
Kinikilig pang saad ni Ashley. Shui, translate as handsome. Muli kong sinilip si Aki. Sa hindi ko maintindihan, nagtama ang mga mata namin kahit sa malayo. Bigla akong umiwas ng tingin at sabay bumilis ang kabog ng aking dibdib. Isang araw, in-allergic rhinitis ako. Naubusan ako ng gamot. Hinanap ko sa staff room si Yaya Nena. Pero bago ka makarating ng staff room, ay dadaan ka muna sa garahe. At nakita ko si Aki. May binubutingting sa kotse ko at half-naked ito. Hindi ko alam kung ano ang mas nauna, ang pag-init ng mukha ko o ang pagkalaglag ng panty ko, ng hawak kong tissue. Yun ang ibig kong sabihin. Totoo nga ang sinabi ni Ashley. Ang hot niya. Oh gosh! Did I just fantasizing my hot driver? Diyos mio, Lynn! Ang harot mo. Gusto kong upakan ang sarili ko na yon para lamang matigil ang makasalanan kong imahinasyon. May abs ang driver ko at bumaba pa ang tingin ko sa V-line nito. Hindi ko namalayang nabasa ko ang sarili kong labi at lumabas ang dila ko na parang natatakam sa pagkain. Anong ginagawa mo? Kunwari ay nagulat ako. Napalingon siya at nakataas ang sangkilay niya na nakangiti ng parang isang malokong bata. Napansin niya yata ang titig ko sa kanya. Nililinis ko po yung makina. Ang dumi kasi, ma'am. Lumabas na naman ang makasalanan niyang cute dimples. Ma'am na naman. Gusto kong sabihin na huwag mo kong tawaging ma'am. Parang matanda ako. Pero mas busy ang utak ko sa pagproseso ng katotohanan na may abs pala ang driver ko. Hindi yung drawing lang yung pwedeng iulam sa kanin. Yung pandesal, ganun. Ma'am, bakit po kayo namumula? Mainit ba rito? Hindi. May allergy lang ako. Mukhang hindi po allergy yan Ngumisi siya. Iyon na naman ang dimples niya. Diyos ko, napaka-iligal. Umirap ako para matakpan ang pagkataranta ng puso ko. Magbihis ka nga. Bakit ka ba naka-half-naked dito? Baka kasi marumihan ng grasa yung damit ko. Saka, wala namang tao. Meron na! Ako! Pagtatare ko, pero tumawa naman siya. Yung parang aliw na aliw sa akin. Sige po, Ma'am Lynn. Magbibihis na po ako. Tinalikuran niya ako para kunin ang t-shirt niya. At doon ko lang napansin na may maliit siyang peklat sa balikat. Sandali akong natigilan. May kwento yon. Sigurado ako. Ano yan? Tanong ko patungkol sa peklat niya. Kung sasabihin ko ba sa'yo, hindi mo ako sisasantihin sa trabaho? Umupo ako sa may monoblock chair na naroon. Humatching ako. Inabutan niya naman ako ng panyo. Oh, malinis yan. Kinuha ko at mabuti na lang ay wala itong amoy. Kasi na-trigger ang allergy ko sa amoy ng Favcon. Sige, makikinig ako. Huminga na muna siya ng malalim bago magsalita. Noong nagkita tayo, Ma'am Lynn, kakalaya ko lang. Galing ako sa kulungan at isa akong ex-con. Tahimik lang akong nakikinig sa kanya. Nakikita ko pang gumagalaw-galaw ang lalagukan niya na tila ba ay kinakabahan. Sorry, ngayon ko lang sinabi ito. Nahalata ko ang lungkot sa kanyang mata. Ang malokong cute at hot driver,
Naluluha na ang mga mata. Isang pitik mo na lang ay iiyak na. Nakaisip naman ako ng pwede niyang gawin upang pagbayaran ang hindi niya pag-amin sa totoong pagkatao niya. Mama, huwag niyo po akong sasantihin. Nagbabagong buhay naman na ako. Tumaas ang sangkilay ko. Tumayo ako sa kinauupuan ko at inikutan siya na parang isang mabangis na hayop na handa na siyang lapain. Well, pwede ring lapain siya sa sarap. Charot! Okay. Napakunot noo siya sa naging sagot ko. Okay? Anong okay? Patatalsikin niyo na ho ba ako sa trabaho ko? Hindi. Pero pagbabayaran mo ang hindi mo pag-amin. Naku, Deds, wala akong pera. Hindi pera ang kailangan ko, Aki. Serbisyo. Be my pretend boyfriend. Hanggang iurong ng mga ke ang kasal namin. Napakamot si Aki sa batok niya. Para bang biglang inaatake siya ng kaba. Pretend boyfriend? Oo, yung tipong hahawakan ko ang kamay mo. Ngingitian mo ako, magpapakita tayo sa harapan ng pamilya ko na parang in love sa akin. Ma'am, parang mas delikado po yan kaysa sa kulungan. Takot ka? Hindi po. Baka lang kasi ma-fall ako ng wala sa oras. Ay wala akong helmet para dyan. Gusto ko siyang hampasin, pero mas gusto kong tumawa. So payag ka o hindi? Tumingin siya sa kisame na parang nagdarasal. Sige na nga lang, pero may kondisyon ako. Ano? Huwag niyo po akong sesermonan kapag naging effective akong boyfriend. Natural ang talent ko, no? Ngumiti na naman siya, nalabas ang dimples niya. Ang kapal mo. Nag-init ang pisngi ko na hindi ko maintindihan kung bakit. Thank you. Nakangisi pa ito na tila ba nangaasar. Doon nagsimula ang lahat. Effective nga siya. Sobrang effective. Sa harapan ni Desmond, bigla siyang nagiging gentleman. Level 100. Sinama ko siya sa company event namin. Wala akong pakialam sa tingin ng mga bisita sa amin, mas lalo sa pamilya ko. Sa totoo lang, I am enjoying it. Pero hindi ko inaasahan nang binulungan ako ni Aki. Relax ka lang, mahal. Gusto ko siyang sipain, pero ramdam ko rin ang kakaibang kiliti sa aking dibdib. Bravo sis! Bravo! Sabi ko sa'yo gwapo itong si Aki. Kaunting ligo lang, boom! So hot! May palakpak pang saad ni Ashley at ang lakas pa ng boses niya para marinig ng lahat. Masaya kami ni Aki. Natutuwa ako sa company niya. Ang totoo, super gentleman niya sa loob ng bahay ko. Nirerespeto pa rin niya ako bilang kaniyang amo. Sa labas, ginagampanan niya ang pagiging pretend boyfriend niya para ipakita sa family ko at kay Desmond. Talong-talo siya kasi sa itsura pa lang, lamang na si Aki. Hanggang isang gabi, pinatawag siya ni Papa. Pagbalik niya sa bahay, tahimik lang siya. Anong sabi nila sa'yo? May bagong job offer po ako. Saan? Sa pagiging ex mo. Nanlamig ako. 10 milyon. Kapalit ng paglayo ko sa'yo. Parang may kung anong bumiyak sa loob ko. Parang naghang ang utak ko. 10 milyon. Isang halaga na kayang magpabago sa buhay ng tao. Tinanggap mo ba? Tinitigan niya ako. Yung titig na hindi ko mabasa kung nasasaktan ba siya
o nangaasar lang katulad ng dati. Ma'am, kung gusto ko ng pera, sana matagal ko nang ninakawan yung koleksyon mo ng mamahaling tasa. Aki, seryoso ako. Napakamot siya sa ulo. Hindi ko tinanggap. Ang sabi ko sa papa mo, kulang. Kulang? Aki, 10 milyon yon. Oo nga, sabi ko, gawin niyang 20. Para may pang-down ako sa bahay natin. Natigilan ako. Ilang segundo bago ko napagtanto na nagbibiro siya. Sira ulo ka talaga? Joke lang, grabe ka naman maniwala. Mukha ba akong pera? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Medyo. Aray naman. Napabuntong hininga siya at biglang naging seryoso. Pero, totoo yung sinabi ko sa papa mo na hindi ko kayang lumayo sa'yo kapalit ng pera. Kasi kung tatanggapin ko yun, parang inamin ko nang palabas lang ang lahat ng ito. Tumahimik ang paligid kahit yung electric fan yata sa sala ay nakiramdam. Aki. Pero, magre-resign pa rin ako. Para akong hinila pababa. Bakit? Akala ko ba? Kasi hindi ko na kayang magpanggap, Lynn. Doon ko unang narinig na wala ng ma'am. Lynn lang. Napakurap-kurap ako sa kanyang sinabi. Parang binura niya lahat ng pagitan namin. Hindi ako nakapagsalita at ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Nung una, akala ko laro lang, trabaho lang, script lang. Pero unti-unti, hindi ko na alam kung alin ang acting sa totoo kong nararamdaman. Mahal na kita, Lynn. Parang may sumabog sa dibdib ko. Gusto kong sumagot kaagad. Gusto kong sabihin na mahal din kita. Pero umurong lahat ng salita sa lalamunan ko. Kaya aalis ako. Bago pa kita masaktan. Bago pa ako maging dahilan para mas lalo kang ikulong ng pamilya mo. Aki, sandali. Ngumiti lang siya. Yung ngiti na mas masakit pa kesa sa iyak. Salamat sa oportunidad at pinakamasarap na trabaho, itong pagiging boyfriend mo. Kahit na pretend lang. Para akong nasemento sa kinatatayuan ko nang umalis siya. At doon ko na-realize, hindi na rin pretend ang nararamdaman ko. 3 gabi akong hindi nakatulog. Pinahanap ko si Aki sa mga tauhan ko at tinuro na nasa Laguna raw siya. Dali-dali akong nagmaneho sa address na binigay sa akin. Pagdating ko, may maliit na bahay sa hindi kalayuan na highway, may bakod ito na kahoy at maraming tanim sa paligid. Nakita ko si Aki. May mga batang nakabalibot sa kanya at namimigay siya ng mga ani niyang gulay. Biglang nagtama ang mga mata namin. Lynn, anong ginagawa mo rito? Galit ako sa'yo. Hala, bakit? Kasi iniwan mo ko. Natahimik siya. Nilapitan ko siyang nangingilid na ang mga luha ko. At kasi hindi na pretend to. Huminga ako ng malalim. Wo Aini, Iñaki Salazar, I love you. Parang natulala siya. Pero napili niyang lumapit din na halos 1 dangkal na lang ang layo namin sa isa't isa. Pwede bang ulitin mo? Nabingi yata ako. Sira ka ba? Nakakahiya kaya? Tinampal ko ang kanyang dibdib ng bahagya. Isa pa, last na. Promise. I-record ko sa puso ko. Wo Aini,
my driver. Hindi na ako driver mo. Eh ano ka na? Yung lalaking mahal ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Uay niya rin, Lynn. Hinagdan niya ako. Isang halik na puno ng init at pagmamahal ang aming pinagsaluhan. Nang kumalas kami, pareho kaming namula sa kahihiyan dahil ang daming bata na naghihiyawan at nagpapalakpakan. Ang iba ay kinikilig na nanunodyo. Ay! Doon ko napatunayan na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Mahirap man o mayaman ay buksan natin ang mga puso natin. Sa mga hindi pa nakakita ng pag-ibig na totoo, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil makikita rin natin ang nakatakda sa atin. Salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Ako si Lynn. At ito ang aking confession diary.